natin humabol doon sa kung saan natin gusto dalhin ang mga bata. Dahil hindi pwedeng paulit-ulit na lang tayo sa ating ginagawa, pero wala naman tayong nakikita na pagbabago, wala tayong nakikita na improvement sa ating mga learners. So starting January 12, 2024, every Friday will be catch-up Fridays, particularly for reading. All learners, kaya kinausap ko ang Curriculum and Teaching Strand ng Department of Education at sinabi ko sa kanila, hindi kasi pwede na naghahabol tayo, may learning losses tayo, may gusto tayong learning recovery, lalabas yung PISA results, yung assessment, international assessments, and we don't expect it na maganda ang resulta sa darating na Disyembre. Sabi ko, hindi kasi pwede na kung ano yung ginagawa natin ngayon, yun pa rin yung gagawin natin paulit-ulit. Kasi nakita na natin, di ba? Nakailang results na tayo ng PISA. 2 na. Ginawa na natin yon. Hindi pa rin maganda ang assessment, ang scores ng mga bata. Ibig sabihin, we need to innovate. We need to do something else. That is why I ask the Curriculum and Teaching Strand, we need to allot one day sa Monday to Friday natin na yun lang ang gagawin ng lahat ng bata at lahat ng teachers. That is why they are making a policy now that every Friday will be catch-up Fridays. Ibig sabihin, wala tayong gagawin kundi turuan ang mga bata magbasa at yung mga marunong na magbasa, ituro sa kanila ang critical thinking and analysis. Yung mga marunong na sa critical thinking and analysis, pasulatin ninyo ng libro, pasulatin ninyo ng essay, lahat ng kailangan natin gawin na matutunan ng mga bata, gawin natin sa catch-up Fridays. At hindi lang yun, dahil meron din tayong kailangan i-catch up sa health, sa values, and sa peace education. Yung buong Friday will be the catch-up Fridays para sa anong gusto nating makita na mga kabataan sa darating na mga panahon. Anong gusto natin na makita? Mga batang makabansa. And Secretary of the Department of Education, Honorable Sara Z. Duterte. Maraming salamat. Maaari po kayo maupo. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo po, nung ako ay nag-aaral na maging abogado, gusto ko na po sumulat ng libro. Naunahan kasi yon nung pinaiyak ako ng ex-boyfriend ko. Yung boyfriend ko sa law school, pinaiyak niya ako. Tapos sumulat ako ng tula. Tapos nung nakapagsulat ako ng tula, naisip ko, gusto ko gawan ito ng librong pinagdadaanan ko. But I never found the time. The inspiration was not enough. The interest was there, pero yung inspirasyon na sumulat talaga at pag-isipan, wala noon. Tapos, dumating yung National Reading Month natin. At naimbitahan ako doon sa Davao City para mag-book reading sa kanilang launch ng National Reading Month. Noong kinakausap ko yung isang kaibigan ko, sabi niya, saan ka papunta? Sabi ko, papunta akong Davao kasi may book reading ako doon. Sabi niya, pwede ba na kapag mag-book reading ka, piliin mo naman yung mga Pilipino na authors. Sabi niya, wag yung mga foreign authors. Tapos doon ako napaisip, nung gabi na yon, napaisip ako, sabi ko, bakit hindi na lang
ako yung sumulat ng kwento at gawin kong libro at yun yung ipamahagi ko sa mga bata at yun yung babasahin ko sa mga bata. Kaya papasalamat ako sa mga batang Pilipino because they gave me the inspiration to write that book. Today, we gather to celebrate Araw ng Pagbasa with the theme Pagbasa, Pag-asa sa matatag na Pagbasa, Pag-asa sa matatag na kinabukasan. A reminder of the immense power that lies within the simple act of reading. As we come together, let us embark on a journey that will open doors to a brighter and more promising tomorrow. Sa mga batang nanonood, gusto kong malaman ninyo na ang pagbabasa ay magbibigay sa inyo ng pinakamalakas na sandata upang harapin ang inyong kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagbabasa, maaari kayong mamuhay sa mundo kung saan makakayanan ninyong abutin ang inyong mga pangarap. Ang pagbabasa ang susi na magbubukas ng mga kahanga-hangang bagay para sa bawat isa sa inyo. Sa pamamagitan ng mga aklat, maaari kayong maglakbay sa malalayong lugar, makilala ang mga kahanga-hangang karakter at matuto tungkol sa iba't ibang kultura at mga ideya. Ang pagbabasa ay nagpapalago ng inyong imahinasyon, nagpapalawak sa inyong kaalaman, at nagbibigay sa inyo ng kakayahan na makita ang mas malawak na posibilidad sa gitna ng inyong mga limitasyon. Tandaan, sa ating mga kabataan na ang pagbabasa ay ang pintuan patungo sa isang maligaya at matatag na kinabukasan. At sa inyong lahat na nandito ngayon sa ating mga magulang, you hold a vital role in shaping the reading habits of the children around you. Your influence is invaluable, and I urge you to inspire and encourage the young ones to embrace the power of reading. Kanina, kausap ko ang ating Undersecretary for Curriculum and Teaching at napag-usapan namin na hindi lang ang mga kabataan ang dapat naming kausapin na mag-practice at paniguraduhin na matuto sila magbasa, kundi kailangan din namin pumunta sa iba't ibang mga komunidad para kausapin ang mga magulang doon sa mga komunidad na i-encourage ang kanilang mga anak, kanilang mga apo, mga pamangkin, mga pinsan, mga kapatid na mag-aral paano magbasa at matuto magbasa. Noong ako ay bata pa, ang nag-inspire sa akin na magkaroon ng pagmamahal sa pagbabasa ay ang nanay ko. Dahil ang nanay ko ay mahilig sa mga pocketbooks. Nung panahon natin noon, merong mga bookworm clubs kung saan nirerentahan natin yung libro. Pumupunta tayo doon. Tapos ang libro, piso, 3 pesos, 5 pesos. Aarkilahan mo yung libro. Tapos dadalhin mo sa bahay. Tapos pagkatapos, ibabalik mo. Ganun yung generation ko. Wala masyadong mga libraries, merong mga bookworm clubs kung saan ka mag-arkila ng libro. In-enroll ako ng nanay ko doon. Ginawa niya akong member doon sa bookworm club na yon, kung saan member din ang nanay ko. At siya ang nagpakilala sa akin sa mga iba't ibang fiction authors. Like sila Sidney Sheldon, Philip Margolin, Jeffrey Archer, Mary Higgins Clark. Ang nanay ko ang nag-introduce sa akin sa fiction literature. At naging
mahal ko naman ang pagbabasa. I had the love for reading dahil sa nanay ko. Unfortunately, hindi ko yon na dala sa aking mga anak. Buti na lang nandyan ang nanay ko, ang lola nila. Dahil yung aking anak, ganun din yung naituro ng nanay ko. Kasi yung nanay ko is a teacher. Typewriting sa high school, ang kanyang subject. Sa high school, typewriting. May typewriting pa kasi na nung panahon natin. Hindi, sa amin computer na. Yung mga 6 na years above me, may typewriting pa sila. At sa college naman, ang kanyang subject is Rizal at Banking and Finance. Yun ang subjects niya sa college, sa pagtuturo ng nanay ko. So, buti na lang nandyan yung nanay ko. Dahil siya din yung nag-instill doon sa aking anak na mahalin ang pagbabasa. Kaya ang anak ko ngayon, nagpapaalam, Mama, pwede bang pumunta doon sa fully booked dahil meron kaming gusto bilhin ng mga libro. At yung kanyang kwarto ay meron talagang nakalaan na bookshelf para sa kanya. Kung ano ako noong kabataan ko, ganun na ganun ang aking anak dahil sa nanay ko. Kaya nasa atin, mga magulang, nasa atin, sa adults, ang pag-inspire sa mga bata na mahalin ang pagbabasa. I urge you to inspire and encourage the young ones to embrace the power of reading, become role models for them, share stories and experiences that ignite your curiosity, and create an environment that fosters a love for books. By nurturing their love for reading, you provide them with the tools they need to navigate the challenges that lie ahead. Your guidance and support can transform their lives and pave the way for a future of endless possibilities. Malaki po ang ating problema ngayon dahil ang mga bata sa halip na magbasa ay mas gusto nila yung gaming, yung paglalaro diyan sa kanilang mga gadgets dahil mas colorful, mas interesting at nagugustuhan nila yung kompetisyon doon sa paglalaro sa kanilang mga gadgets. Kaya kailangan talaga na kung meron mang ganyan, hindi naman natin ikailayan, hindi na natin mapigilan yan kasi ganyan yung kanilang generation. Pero nandyan din tayo, side by side, sa mga bata na nagsasabi, may oras para sa gaming, sa paglalaro, at may oras para mag-practice at matuto paano magbasa. Tayong lahat, we want our learners to achieve their dreams. Tayong lahat ay mga magulang, mga kapatid, mga lolo at lola, mga tito at tita. Gusto natin maabot nila ang kanilang pangarap. At ang pagbabasa ang simula at susi sa lahat nito. With the post-pandemic challenges confronting basic education, reading is integral to learning recovery. Sa dami-dami ng sinasabi natin, saan ba tayo magsisimula sa pag-ayos ng kalidad ng edukasyon? Balik tayo doon sa reading. Kailangan talaga unang-una matuto magbasa ang mga bata. In the Department of Education, started the National Reading Program. Dahil noong nakita namin na meron tayong mga kanya-kanya na mga programa, proyekto sa pagbabasa, pero walang isang programa sa loob ng Department of Education na nagsasabi na dapat gawin ninyo ito para sa reading program ng mga bata. Kaya, kinausap ko ang curriculum and teaching strand ng Department of Education at sinabi ko sa kanila, hindi kasi pwede na naghahabol tayo, may learning losses tayo, may gusto tayong learning recovery, lalabas
yung PISA results, yung assessment, international assessments, and we don't expect it na maganda ang resulta sa darating na Disyembre. Sabi ko, hindi kasi pwede na kung ano yung ginagawa natin ngayon, yun pa rin yung gagawin natin paulit-ulit. Kasi nakita na natin, di ba? Nakailang results na tayo ng PISA. 2 na. Ginawa na natin yon. Hindi pa rin maganda ang assessment, ang scores ng mga bata. Ibig sabihin, we need to innovate. We need to do something else. That is why I ask the curriculum and teaching strand, we need to allot 1 day sa Monday to Friday natin na yun lang ang gagawin ng lahat ng bata at lahat ng teachers. That is why they are making a policy now that every Friday will be catch-up Fridays. Ibig sabihin, wala tayong gagawin kundi turuan ng mga bata magbasa at yung mga marunong na magbasa, ituro sa kanila ang critical thinking and analysis. Yung mga marunong na sa critical thinking and analysis, pasulatin ninyo ng libro, pasulatin ninyo ng essay, lahat ng kailangan natin gawin na matutunan ng mga bata, gawin natin sa Catch-Up Fridays. At hindi lang yun, dahil meron din tayong kailangan i-catch up sa health, sa values, and sa peace education, yung buong Friday will be the Catch-Up Fridays para sa anong gusto nating makita na mga kabataan sa darating na mga panahon. Anong gusto natin na makita? Mga batang makabansa. Mga batang matatag, marunong magbasa, at makabansa. Kaya kailangan natin ng isang araw kung saan kailangan natin humabol doon sa kung saan natin gusto dalhin ang mga bata. Dahil hindi pwedeng paulit-ulit na lang tayo sa ating ginagawa, pero wala naman tayong nakikita na pagbabago, wala tayong nakikita na improvement sa ating mga learners. So starting January 12, 2024, every Friday will be catch-up Fridays, particularly for reading. All learners, subukan lang natin, tingnan natin kung meron tayong makikita na pagbabago after we do it during the term of President Marcos. 6 years nating gawin. Habulin natin kung ano yung mga kailangan nating habulin na kailangan matutunan ng mga bata. All learners from kinder to grade 12 shall use the time to read books, articles, and other reading materials based on their interests. Not only that, we should ask them, as I said, to write books, to write essays, to do a book review, to do a book analysis. Lahat ng mga age-appropriate na mga activities sa reading ay ipagawa natin sa kanila. Alam nyo, noong nagsimula kami ni Yusek Gonong, because the curriculum and teaching strand is the heart of the Department of Education, sinabi ko talaga sa kanya, Ma'am, alam mo, napakalaki ng pagkakaiba ng private education at yung mga mag-aaral na sa loob ng public schools. Kasi as an example, ang anak ko nasa private school. Ang anak ko is 10 years old. So he is grade 5. Grade 5 siya ngayon. At isang beses, lumapit siya sa akin. Doon ko, hindi ko naman na-experience ito nung ako ay nag-aaral nung 10 years old ako. Doon ko nalaman na pwede pala sumulat ng libro ang 10 years old. Dahil yun ang pinapagawa sa kanila, sa kanilang paaralan. So, lumapit siya sa akin. Pinakita niya sa akin, may title page siya at 10 years old. May table of contents siya. Merong body ang kanyang libro at merong ending ang kanyang libro. Hindi siya libro tulad nung ini-expect ninyo na daming sulat. Hindi. Pero nandoon, nagsisimula na, tinuturo na sa kanila
magbasa, magsulat ng libro, magsulat ng composition, magsulat ng essay. At yun ang gusto natin makita, hindi lang sa mga anak natin na nasa private schools. Gusto din natin makita yon sa mga learners natin, sa mga anak natin na nasa public schools. Dahil sa approximately 28 million learners natin, ilan ang nasa public schools? 25? 24. Approximately 25 million nasa public schools. Kaya kailangan, kung ano yung kalidad ng private education, ganun din yung passion natin as parents, as teachers, as educators in the public education system na ma-inspire, maturuan at mapanigurado na meron tayong mga matatag, matalino at marunong magbasa ng mga learners. Together, we will recover. So let us unite in our efforts to nurture a love for reading among the children in our lives. Let us inspire them to open the books of their imagination, to embark on adventures through the pages of books, and to believe in the power of their own dreams. By doing so, we are not only transforming their lives, but also building a society that embraces knowledge, empathy, and a brighter future for all. Maraming salamat sa inyo. At sa araw ng pagbabasa, sana ito ay may this be a catalyst for transformation of our children's lives and the foundation of a stronger and more resilient Philippines. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Thank you, VP and Secretary, for the informative and enlightening speech and for generously sharing your time and conviction to foster a reading culture among our learners in school communities and the whole DepEd family. Finally, may I request our VP and Secretary to grant us a photo opportunity, starting off with a crowd shot with the